Update ho sa mga programa naman ng Human Settlements Adjudication Commission. Ating aalamin kasama si Attorney Laura Marie Nel Alfiler. Attorney 5 mula sa Office of the Commissioners ng Human Rights Settlements Adjudication Commission o HSAC. Attorney Alfiler, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, no? Kami ay nagagalak na inimbitahan kami dito. Magandang tanghali sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Attorney, para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po yung mga role ng Human Settlements Adjudication Commission or HSAC sa pagpapatupad ng layunin ng Marcos administration na magbigay ng accessible na pabahay? Ang HSAC po ay isang adjudicatory arm, no? Kami ay isang quasi-judicial agency na attached or isa sa mga key shelter agencies ng DHSUD or DSUD, no? Kung ang DSUD po ay may kapangyarihan na mag-regulate, mag-monitor ng mga real estate development at HOAS, kami naman po ay tumatayong isang hukuman, no? Kung may reklamo ang mga buyers or homeowners, kami po ang dapat nilang lapitan para mag-file ng mga kaso. Okay. Well, Attorney, speaking of that, ano pong mga klaseng kaso ang maaaring idulog sa HSAC? Can you explain po yung jurisdiction ng inyong komisyon? Yes, no. Mula sa aming mandato, no, na naka-state sa RA 11201, kami po ay may mga iba't ibang klase ng jurisdiction. No, pwede natin itong i-divide sa tatlo. Una ay ang real estate development, second ay ang homeowners association, at third ay ang mga apela mula sa mga zoning bodies ng LGU. No, so kung ikaw ay isang buyer, no, at ang iyong nabiling property ay nasa isang subdivision or condominium unit at ito ay hindi na deliver sa agreed time, ikaw ay may karapatang mag-file ng kaso for refund sa aming ahensya. Or kung ikaw naman ay isa ng fully paid buyer at gusto mo or may karapatan ka ng sa iyong title, sa amin din yan fina-file for delivery of title. So kung ikaw naman ay isang homeowners association, no, at ikaw ay may reklamo laban sa mga officers for mismanagement, no, or naman election complaint, sa amin din yan. At kung sakali, no, sa pabahay ng DSUD, no, kung sakaling mag-organisa na ang mga beneficiaries ng 4PH ng isang community association at meron ding reklamo ng mismanagement, sa aming association, sa aming commission din yan. Alam mo, Attorney, based lang sa experience namin sa DOJ Action Center, marami po kami mga kliyente na lumalapit sa amin dahil yung mga fly-by-night sa mga developers, natakbuhan sila. So, lagi silang humingi ng tulong sa amin, no? Ma'am, sa paanong paraan po ba natin tinutulungan ng HSAC ang ating mga kababayan na mas maging accessible yung pagkamit ng hustisya pagdating sa mga issue na ganito po? Yes. Kami po sa komisyon namin, naniniwala kami na dapat mas protektahan ang mga buyers kasi merong imbalance between the developers and the buyers, no? Parang kumbaga sa labor, may imbalance between employees and employers, no? Kami, ngayon meron kaming 2025 revised rules of procedure. Dito, mas pinabilis ang proseso. So, dapat ko lang din sabihin o gusto ko lang din sabihin na sa aming agency, hindi kailangan ng abogado para mag-file ng kaso. Second, no, ang aming complaint form ay pwedeng i-download sa aming official website. Third din is, ang aming filing fees pwedeng bayaran through UPay or electronic payment. So, meron ding mga hearing through video conferencing kung hindi makaka-attend ang ating mga parties. Sa pamamaraan po na yun, nagiging mas accessible kami sa ating mga buyers or homeowners. Pati ang aming mga regional adjudication branches, nasa lahat po ng kapuluan ng bansa, nationwide, no? Every region, meron po tayong opisina ng HSAC. So pag halimbawa kasama sa jurisdiction nyo yung homeowners versus the homeowners association. So pag halimbawa may reklamo ka doon sa policies na pinapatupad ng homeowners association na parang kasi feeling ko infringement sa property rights ko as a homeowner. Pwedeng sa HSAC yun. Yes. Okay. Pero maganda to no? Para mas maunawaan ho ng ating mga kababayan, bakit naman humahalaga yung papel ng HSAC sa pagdating ng pagsusulong ng accessible housing ng Marcos administration? Mahalaga po ang aming papel dahil ang aming komisyon ay naniniwala na kami ay nagpoprotekta sa mga karapatan ng ating mga buyers at homeowners, no? Kami ang nagsisilbing hukuman na kanilang madaling malapitan
kung sakaling meron silang mga reklamo laban sa developers or homeowners association or officers nito. Okay. Attorney, linawin ko doon sa part na, halimbawa may reklamo, hindi kailangan homeowners association. Pwedeng homeowner lang. Like for example, in a condominium, fully paid na niya yung unit. Yes. Tapos nagkaroon ng parang biglang paniningil na hindi naman dapat o masyadong mataas yung charges na hindi naman makatao, pwedeng lumapit sa HSAC. Nais kong linawin, meron kasing thin line between an intra-corporate dispute or intra-association dispute. Okay. So kung ang iyong reklamo ay regarding sa condo dues, biglang pagtaas ng condo dues, ito tinuturing namin itong intra-corporate dispute. So hindi sa aming, okay. yes. Ngunit may mga kaso, minsan kasi ang condominium corporation ay alter ego din ng developer. So, Okay. Case by case basis po ito, So, hindi ko siya masasabing hindi sa amin or masasabi kong sa amin siya. Okay. Pero, okay, on that note, saan po maaaring makipag-ugnayan yung ating mga kabayan sa kanilang mga katanungan sila o increase tungkol po sa pabahay naman? Ang aming opisina ay laging bukas, Pwede nila kaming kontakin through our cellphone number, 0917-873-5384. Kami din ay merong email, info@hsac.gov, or pwede rin nila kaming kontakin through our social media. Meron kaming official Facebook page sa @hsac, HSACPH, Okay. Ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan at lalong-lalo na yung mga nakikinig na at nanonood at na may mga problema po patungkol sa mga in-invest nilang mga condominiums or homes. Nais kong sabihin sa ating mga tagapakinig, kababayan, wag po kayong mahihiyang magtanong o mag-file ng kaso sa amin dahil kayo po ay may habol sa inyong mga pinaghirapang pera. Lahat tayo ay may pangarap na magkaroon ng sariling bahay. So wag po kayong magtubili or mag-doubt sa sarili nyo na pwede po kayong mag-file ng kaso upang babawa ang inyong mga pinaghirapan. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Laura Marie Nel Alfiler. Attorney 5 mula sa Office of the Commissioners ng Human Settlements Adjudication Commission. Good afternoon po. Thank you, Attorney. Thank you po. Thank you.